Ngayong araw nga ay to-the-eco ko na. Di na nga ako nag-ayos ng maayos kasi papa-to-the-eco lang naman ako sa CBC. Ito na nga lang din yung nilagay ko sa labi ko. Lagi kasing dumudugo kasi binabalatan ko. Ready ko na nga din yung mga papers ko. Ito nga palang GL gagamitin ko pambayad sa to-the-eco ko. 12K kasi yung pina-activate namin nung time na ER ako. Bali 5K yung bill ko doon, then dahil may PWD ako, naging 4 plus na lang. Nakapag-pro-time na nga ako last week kaya CBC na lang yung gagawin sa akin ngayon. After pinahinto yung war pa rin ng 2 days, ayan, naging maganda naman yung result ko. Paalis na nga kami ng mga oras na yan at ganyan na nga lang yung sinuot ko para hindi na ako mahirapan mamaya kasi huhubarin ko rin naman yan. Usapan nga namin 6 kami aalis kasi papa-extend pa namin yung GL ko para magamit namin today. Ayun, ending, 7:45 na kami nakaalis. Sana makapagpa-to-the-eco na ako today kasi 10 person lang yung ina-accommodate nila first come first serve sa isang araw. So anyway, every year kasi dapat yung to-the-eco ko para malaman kung lumalala ba or may improve. Since last year pa yung last to-the-eco ko, kaya ngayon pinagpa-to-the-eco na ulit ako ng doktor ko. So anyway, nandito na nga pala kami sa art center. Nag-away pa kami ni Ray niyan, ba naman kasi. Sabi kahit kailan ka pangit mag-video. Sabi ko tingnan mo, yung Philippine Art Center na lang nakikita. Tapos ayun, napi ko, nauna na sa akin. So anyway, nandito naman kami sa Pador para magpa-register ang hingi na appointment today. So since 2023 pa yung GL namin, ayun, pinababa muna siya para ipa-extend dun sa Malasakit. Sa mga oras na to, 30 minutes na nga pala ako naghihintay. Ayan, lamig na ako. Tapos naatake pa ako ng acid ko kasi wala pa akong kain simula kaninang umaga. Mga 10 na nga pala ng mga oras na to. At sumasakit na yung tiyan ko sa gutom. So ayun, di ko alam kung napa-extend ba nila yung GL ko kasi wala rin siyang update sa akin. Kasi nga di kami nag-uusap mga oras na yan. Then ngayon, dumating na siya. Sana makapag-register na ako to. Last week kasi dapat magpapaschedule talaga kami for today. Kaso sabi sa amin, pwede naman daw walk-in. Pero dapat agahan kasi nga 10 lang nga yung ina-accommodate nila in just one day. Nakakuha na nga pala si Ray ng form at yan, pinipil upan na niya. Siya na nga pinag-fill up ko dyan kasi mabagal na ako magsulat at the same time. Pangit pa na sulat. Tinawag na nga yung number niya, number 46. Tapos pupunta siya dito para makapagbayad. Kain naman nga dito kapag private ka, dire-diretso ka. Since nasabi ko nga, pwede walk-in. Unlike sa OPD, grabe, sobrang hirap. As in months ka talaga maghihintay para magkaroon ka ng schedule para magpa-to-the-eco. Ayan, may balance pa ako na 3,000 plus. Hindi ko kasi alam kung magkano yung binayad niya sa to-the-eco ko. I mean, kung may PWD ba or what. Ipapasok na nga niya yung form ko dyan sa cardiology division. Dyan ako ipapasok mamaya para magpa-to-the-eco. After niya i-submit, pinahold niya nga muna kasi sabi niya magla-lunch daw muna kami. At ayan, gutom na nga ako. Dapat magkakarinderya lang kami niyan. Kaso sarado dun sa pinupuntahan namin or pinakainan namin karinderya. Kaya yan, na lang kami, mag-fast food. So sa mga nagtatanong, yes, naka-private po kami sa art center. Pero hindi po ibig sabihin nun, ay malaki na yung babayaran namin. Kasi wala po kami babayaran. Dahil GL po yung pinambabayad namin. Yung GL po ay nakukuha sa mga senator, sa mga party list, sa mga congressman, ganyan. Nilalakad po namin yun. At sobrang tiyagaan po talaga, like sa paglalakad, sa papila, sa pag-email. Ang guarantee letter po or GL ay binibigay nila. Code po yun at naka-indicate din yung price kung magkano. Then after mo yun makuha, pupunta ka sa Malasakit para pumila, para i-activate yung GL na yun para magamit mo na siya. So by the way, sa mga oras na yun, nabubuluhan na nga pala ako at nagpapahingi na ako ng tubig sa kanya. Tap muna ako sa pagkain kasi pinapakalma ko yung sarili ko dahil ito yung pinakaunang bawal sa amin yung mabulunan. Kasi ang sakit sa dibdib. Pero hindi ko kasi talaga ugali na kumain na umiinom talaga ng tubig kasi mabubusog ako. Even before, hindi talaga ako nagtatabi ng tubig sa tabi ko. So anyway, back to usapang private time. Ang galing kasi ako sa OPD before nung first time ko dito sa heart center. Grabe experience ko dun kasi imagine, after ko magpa-check up, ang balik na namin is 6 months after or follow-up check-up ko. So syempre ang tagal, hindi ako mamamonitor niya. Which is severe na yung heart ko or for operation na ako. So, yung 6 months na yun, maraming pwedeng mangyari. Then, sumali ako sa mga group ng mga heart, ganyan. Then, maraming nag-message sa akin at gusto akong tulungan. Which is eto nga, yung paglalakad ng mga GL or yung pagpa-private. Nung una nga is undecided pa ako kasi hindi ko talaga naiintindihan. Syempre, pag narinig mo yung word na private is may babayaran ka talaga, which is malaki nga. Then, sobrang thankful naman ako dun sa nag-help sa akin kasi sobrang pinaintindi niya talaga sa akin. At hindi naman ako nagsisi kasi sobrang na-monitor talaga ako. Bali, ang pinakababayaran lang namin is kapag nagpapa-check up ako. Saka yung quotation. So pagbalik nga ni Ray, nagsabi na siya na pwede na ako magpa-to-the-eco. Then pagpasok ko, yan, binipilang ako dyan. Tapos tinimbang. Then tinanong ako kung bakit daw ako pinagpapa-to-the-eco. So yun, kaya pala ako na-stress kasi stress ko pala dyan. Corny. Waiting na nga ako dyan at maya-maya, ayan, tinawag na ako. Or na kasi ako sa to-the-eco, kaya yan, ganyan na talaga yung sinuot ko kasi magpapalit din naman ako or pa rin naman yan. So, huwag nyo na akong pansinin dyan, back to story time. Sa OPD kasi may nagsabi sa akin is more on bata talaga yung pina-priority nila. Sobrang tsatsaga nila, grabe. Kaya sa panahon ngayon, mahirap talaga maging mahirap. Kaya kapag nakikita ko sila nakakaawa, may mga iba't ibang kwento. Ayun lang yung video ko dyan. Sinaibetan ko lang. So yun, after 30 minutes, tapos na nga ako and then CBC na lang yung gagawin ko.
napupunasan lang sa akin itong mga gel na to na nilagay sa akin. So, 7 days releasing na result. Then, papakita na namin sa doktor ko and then bibigyan na niya ako ng quotation. Last week kasi na nagpa-check up ako, hindi niya ako binigyan ng quotation kasi nga pinagpapatade ko na niya muna ako. Baka kasi mabago yung result ko. I mean, yung binabantayan kasing isang val ko is check kung naging severe ba or moderate pa din. So anyway, paglabas ko nga dito, tawang-tawa ako. Kasi tingnan nyo gagawin yan. Congratulations. Kanina pa ako nagtitigil na ako. Diyos ko. Grabe yung kahol ba? Tapos yan, inip na sumayo na lang siya. Kala mo talaga ganda ng katawan. Magpapasibisi na nga ako sa mga oras na yan. So anyway, tingnan nyo gano'ng kadaming tao. Kaparehas ko lahat yon na may mga sakit sa puso. Iba-iba lang kami ng case. Hindi ko man kayo kilala bawat isa pero nararamdaman ko kayo kung ano yung pinagdadaanan nyo. Marami pa nga akong tusok na pagdadaanan at pagsubok dito sa heart center kasi hindi pa ako na-operahan. Magpalakas lang tayo at manalangin at malalagpasan din natin ito. At eto ang journey ko. Yun lamang. Bye!